Hello, hello! Welcome to CCAT, isang simpleng katekesis para sa pagpapalago ng panampalataya. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Queenship of the Blessed Virgin Mary. Noong nakaraang August 22, pinagdiwang sa ating simbahan ang Feast of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ang pagtawag kay Maria bilang Queen ay nag-ugat sa Scripture. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay recorded sa Bible. Sa Gospel of Luke, as being full of grace and blessed among women, in Luke chapter 1 verse 48, ay mababasa, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Pinarangalan ng mga unang Kristiyano si Maria throughout history, and this has been passed on from the apostles. Siya ang Mother of God, isang titulong ibinigay sa kanya ng unang simbahan during the Council of Ephesus noong taong 431 AD. Si Maria ang pinakamalapit kay Jesus sa lupa at dinala siya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Sa Annunciation, ipinahayag ng Archangel Gabriel na ang anak ni Maria ay tatanggap ng trono ni David at maghahari magpakailanman. At the visitation in the Gospel of Luke, tinawag ni Elizabeth si Maria na ina ng aking Panginoon. In Jewish history, throughout the Old Testament, the mother of the king was considered the queen. In the Bible, makita natin ang passages ng Book of Revelation, chapter 11 verse 19 hanggang chapter 12 verse 1. Na tumutukoy kay Maria. At nabuksan ang templo ng Kabanatipan sa loob nito, pagkatapos ay kumidlat, dumadagundong, kumulog, lumindol at umula ng yelo. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramta ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang uloy may koronang binubuo ng 12 bituin. Tulad ng lahat ng misteryo ng buhay ni Maria, Mary is closely associated with Jesus. Ang kanyang queenship ay bahagi ng kingship of Jesus. Noong ika-4 na siglo, Saint Ephrem called Mary bilang Our Lady and Queen. Ang church fathers and doctors ay nagpatuloy sa paggamit of those titles of Mary. For centuries, ang mga Kristiyano ay nananawagan sa tulong ng ating mahal na ina para sa kanyang maraming titulo, such as Queen of Angels, Queen of Prophets, Queen of Prophets. Si Saint John Damascene na isinilang noong taong 675 ay nagsabi, when she became Mother of the Creator, she truly became Queen of every creature. We remember this coronation in the 5th glorious mysteries of the Holy Rosary. Itinatag ni Pope Pius XII ang Feast of Mary's Queenship noong 1954 na ang pagkilala sa Our Lady bilang Queen ay nag-uugat sa kasulatan o sa Scripture. Sa kanyang encyclical na To the Queen of Heaven, Pope Pius XII points out na si Maria ay karapat-dapat sa titulo dahil siya ang ina ng Diyos. Because she is closely associated as the new Eve with Jesus' redemptive work, dahil sa kanyang pinakamataas na pagiging perpekto at dahil sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan o intercessory. Bilang suporta sa mga ito,
mayroong 4 na dahilan kung bakit Our Lady deserved the title of our Queen. Pope Pius XII bestowed upon her 4 titles. Sa 4 na titulong ito, 2 ang magkatulad ng kay Jesus at 2 ang natatanging sa papel ni Maria. Una, si Maria ay Queen sa pamamagitan ng kanyang divine relationship with Jesus. Pangalawa, si Maria ay Queen sa pamamagitan ng karapatan ng pananakop dahil si Jesus ay King sa parehong karapatan. Nakibahagi si Maria sa pakikibaka at tagumpay ng kanyang anak laban kay Satanas. At sa paggawa nito, nakibahagi sa ating pagtubos. Ikatlo, si Maria ay Queen sa pamamagitan ng grace. Siya ay gaya ng inihayag ng Archangel Gabriel na full of grace na nalampasan ng biyaya lamang ni Jesus. Ang pang-apat, si Maria ay Queen sa pamamagitan ng tanging pagpili ng Panginoon. He chose her, hinirang, at itinaas sa pamamagitan ng pagsilang ng kanyang anak. Kaysa ng kanyang anak, ang ating mahal na ina ay makakamit sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan sa anumang bagay na magagawa ng lahat ng kapangyarihang Diyos at sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Saint Louis Marie de Montfort, Mary has the authority over the angels and the blessed in heaven. As a reward for her great humility, God gave her the power and mission of assigning to saints the thrones made vacant by the apostate angels who fell away through pride. Such is the will of the Almighty God, who exalts the humble, that the power of heaven, earth, and hell, willing or unwillingly, must obey the commands of the humble Virgin Mary. For God made her Queen of heaven and earth, leader of His armies, keeper of His treasure, dispenser of His graces, mediatrix on behalf of men, destroyer of His enemies, and faithful associate in His great works and triumphs. God bless. Ito po si Brother Art Bautista ng Legion of Mary at ang Bible Apostolate Ministry. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ninyo ang iba pang episodes ng Sikat. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating official Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.